Talk about what the Northern Luzon Command is doing to help the people, because we met a few weeks ago, no? And at this time, you were still busy helping out the people who were victims of Typhoon Santi. Now, everyone's focused on Yolanda because obviously the major impact it had on Tacloban City and nearby areas. But a lot of people seem to forget that Santi was pretty strong too, no? And Yes. it hit roughly a month before. Yes. So what is your command doing to help out those people? Right now, we are still on the recovery mode. No, marami pa ring areas na tinutulungan natin. And then lately, we just went around the mga far-flung barangays to give some token support. Katulad yung mga tinanim namin, mga tilapia, mga vegetables. And then just to show solidarity kasi alam nyo, ang feeling ko masyado na tayo na torture dito sa Yolanda every day. Yolanda is the face of the news, no? And then parang na-observe ko, pati yung mga tao, pwede bang mangyari sa amin yung Yolanda? So what I did was I went around, I told them, yung nangyari sa Yolanda, hindi mangyayari sa area natin. Because we should learn from what happened in Yolanda so that mabawasan naman natin yung worry. Alam niyo, yung stress, yung worry, it will kill a lot of people eh. Pagka masyado tayo nag-worry dito sa nangyari na ito. Okay. Sir, meron shift ng gear, no? Nakikita ko ngayon yung on the one hand, yung armed forces in general is focused more on external threats. Dahil hindi naman natin ma-deny na talagang umiinit yung sitwasyon regionally dito sa atin. Pero at the same time, hindi rin mo rin matatanggal na pag nagkakaroon ng mga calamities, ang first responder, sa wikang English, first responder, ang unang nakakarating sa mga lugar, lalo na yung mga sa lalawigan na nakaka-cut off, yung merong mga training, yung merong mga helicopter, yung merong mga amphibian vehicles, no, which is the AFP. So, are you beginning to realize na talagang yung role nyo sa mga calamity, dahil hindi na ngayon mga huling taon parang tahi-tahi yung mga disaster na tumatama sa atin mula nung Ondoy, halos taon-taon meron big event na nangyayari. Yes, of course. Yun yung sinasabi ko na yung bagong gera na harapin ng armed forces. It will be more of global threats. No? Global warming and global climate change, global terrorism, global transnational crime, global maritime concern, and of course, sana hindi mangyari sa atin yung global weapons of mass destruction proliferation. So talagang ang harapin na ng armed forces is global threats. So that's why we are appealing na suportahan natin itong modernization program ng armed forces because it will be a dual role. No? Pag bumili kami ng mga helicopters, mga airplanes, mga C-130s, they will also be used during disaster. Hindi siya panggera. Hindi lang siya panggera. It will be a multi-purpose, multi-role. Okay. No? Okay. Sir, pag-usapan din naman natin yung of course, pag sinabing Northern Luzon dati, laman ng balita yung mga clashes, mga skirmishes between the troops, no, our government troops, and yung mga taong labas, itong mga rebelde. Pero ngayon, siguro dahil nahihimas-masan na rin yung mga ibang tao na talagang wala naman patutunguhan kung ganyan na lang tayo ng ganyan, no? Dekada na, hindi pa natatapos. So, unti-unti nagdidwindle din yung insurgency. I guess in no small part because of the efforts of the AFP, no? Pero even beyond that, siguro yung realization that hindi rin kayo naman uunlad kung barilan na lang ng barilan araw-araw. Opo, kasi you must understand na insurgency started in Central Luzon. And insurgency
has ended. Dito nagsimula, dito rin nagtapos. Okay. Because nakita ng mga tao, pag umunlad pala yung bayan nila, nagkakatrabaho sila, kakakuryente, may eskwelahan, lahat-lahat available. There's no need to rebel. No, hindi kailangan magrebelde against the government. So, what is now happening is, pag may nakita sila ng mga NPA, yung tawag namin NPA remnants sa baryo, natatakot sila kasi baka matamaan sila o magkaroon ng shootout, madamay sila. And pag umuunlad pala buhay ng tao, nilalagyan niya rin ng balor yung buhay niya. So that's why when he sees around people going around with firearms, nire-report nila sa amin. So yung latest na encounter namin, it was just a text given to us na, "Sir, bakit po may mga armado dito tao? Mga sundalo niyo po ba ito?" Ako, pag hindi naka-uniforme yan, hindi sundalo yan. No? So yung pupuntahan mass namin. base na dating, we cannot deny the fact, no, na talagang lumakas yung insurgency because of the mass base help. No? So ngayon, nawi-win over na ng pamahalaan. O kasi po yung mass base, dati, yung tao, they have the right to rebel kasi wala nga tinutulong yung gobyerno. Pero ngayon naman, may karsada, may eskwelahan, may kuryente, may telepono, may text. Kahit yung magtataho, may cellphone. So, sabi nila, maunlad yung buhay namin. Ba't namin sasayangin sa pagsasali sa NPA? So, wala na, mahirap na recruit. Yung mga naiiwan doon, yung remnants, yung matitigas na lang ang ulo dahil hardcore. Yun ang mga ginawa nilang hanap buhay na. So yung nagkaroon kami ng latest na encounter, nakita niyo yung NPA na napatay namin, nakuha namin lahat yung baril nila, mga malalakas na baril. At the same time, may pera pa, 120,000 pesos and 500. Ano yan? Ito yung mga kinikikil sa Ito yung collection nila. Oo, kasi anihan nung panahon na yon. And then may mga poultry, may mga piggery. Anihan. O, so, ibig sabihin, pati yung mga hindi mga mayayaman tao, tinatalo na rin. Oo. Kaya dadating, para bang nagsawa na yung tao eh. Nung araw, nire-recognize nila kasi pag may abuso yung mga sundalo, may abuso ng gobyerno, isusumbong nila, and then they give swift justice. Eh ngayon naman sa baryo, nandyan, malakas ang ating, may election tayo, may barangay captain, may congressman, may mayors, governor, pwede kang malapitan. So, yun ang nakita nila, may demokrasya. No? Yung sinasabi nga nung isang commander, sabi niya, alam mo, nung nag-EDSA, yung People Power EDSA, yung 30 years na pinaglalaban namin, nagbago ang lahat in 3 days. Kaya pwede palang magbago. So, malaking bagay yung na-experience natin yung first EDSA, na we can win. And then, siguro hanggang ngayon, the spirit of EDSA lives on because nakita natin yung mga tao ngayon, through using the internet, they can gather as much as thousands of people in one instant. No? So, yun ang dapat ipagpalakasin natin. Yung ating people power, yung unfinished revolution natin sa EDSA. Huwag nakalimutan natin yung armadong pakikibaka kasi walang patutunguhan yan. Okay. Sir, merong initiative ang NOLCOM. Hindi ko alam kung ito ay parte ng tinatawag na civil military operations o talagang ito lang ay Christmas na tulong para sa ating mga kababayan na nasa lanta o yung mga less fortunate ka nga. No? Pero meron daw kayong mga farms, no? Mga palaisdaan kung saan yung proceeds, yung mga inaani, yung produce nun, pinamimigay nyo. So, kasi nagkaroon kami ng partnership kay Dr. Suntay, yung Tarlac Heritage Foundation. Malapad yung lupa namin by the thousands of hectares. So you make use of it? We make use of it, and then nakita namin na it's part of the overall scheme na we want to ensure na yung food security. Ito nakikita sa ating television yung ating trip, no, doon sa far-flung community kung saan Opo. Siguro 10 years ago matatakot akong pumunta doon basta-basta nang walang bagay pag may kasama ka naman military, no, dahil talagang ilang na ilang, no, pero somehow you're able to reach it, no. Opo. Okay, so ramdam nyo ba na yung mga tao nawi-win over? Ibig sabihin,
yung kanilang perception of government or of the military in general, is it evolving? Opo, kasi po yung bagong campaign plan natin na IPSP Bayanihan. Yung order po ng ating mahal na Pangulo, sabi niya, imbis na sugurin yung mga armadong kalaban ng gobyerno, bakit hindi nyo bigyan ng oras yung mga pangangailangan ng mga tao sa baryo? So, iyon ang bagong approach namin. Ayan, nag-aalaga kami mga konting isda, mga hito, gulay, and then we give them the seeds. Hito, masarap yan. Malaking bagay po yun na ito tinatawag natin na bayanihan. Okay. So, itong programa na to, itong mga may agricultural lands, I guess, yung mga fort o yung mga kampo, no? Pero hindi naman na-distract yung ating mga tropa diyan dun sa kanilang defensive posture. Sabihin, hindi masyado ang kanilang focus naman dun sa... Opo, kasi po yung... Hindi napapabayaan yung kanilang trabaho. Yung insurgency nga po, sabi ko, out of the 22 provinces na under sa akin, 4 na lang po hindi ko na-declare na peaceful and ready for further development. Ano po yun? Yung sa Pampanga at saka Bulacan. Pero so meron pa doon, yung mas malapit pa sa Maynila. Yung Pampanga naman, formalities na lang. Hindi na lang kami magpipirmahan na lang kami. Ngayon to sa Bulacan, medyo dahil meron ding mga mountainous pa yun Sierra Madre. So, medyo hindi pa rin umabot ang development doon. Dahil of all the places nga, sabi ko, bakit hindi ma-develop yung Bulacan? Isang munisipyo lang naman may problema doon yung Doña Remedios Trinidad. Kasi yan nasa bundok ng Sierra Madre. So yung mga tao mismo doon ang supporters o nagtatago lang sa peripherals? Paano may ba yan? Mga may mga remnants na doon nakatago. Kaya nag-dedicate na kami ng isang batalyon para habulin lang yung grupo na yon, and very successful naman kami. Encounter naman namin sila. And you get support from the people? Opo, malaki po yung support na itutulong ng mga tao. Kasi usually kaya tumatagal yan dahil kung suportado ng mga mass base kung tawagin, talagang hahaba ng hahaba yan. Pero once you get the mass base to your side, parang mauupos na lang na kandila siguro yung mga... Opo, pero meron pong may kaakibat na bagay. Yung aming sinisik na peace, yung just and lasting peace. Sabihin kung pwede silang ma-win over sa Opo, pero may dapat gawin ng gobyerno para magkaroon ng final peace, no? Kahit wala tayong final peace agreement with the CNN, tingin ko nasa taong bayan na. Ang kailangan natin ngayon is if we want to win the peace, we have to win the progress. And then if we win the progress, we should also win prosperity for all. So inclusive growth yung sinasabi ni Presidente. Walang iwanan. Dapat lahat tayo uunlad para walang magre-rebelde sa bayan natin.